beloved Boss Mike Cervera. Di ba yung desisyon ng Korte Suprema, siya pamamagitan ng pagpapile nung isang teacher? Di ba ang pagkakaunawa nyo, invalid yung quorum na nangyari sa Senado? O di ba? Pinagkalat nyo, ayan ultimo si Roque, pinagkalat na invalid daw yung quorum na nangyari. Akala ko matatalino, mga kababayan. Tapos may nag-chat sa akin, sabi sa akin, totoo ba to? Nung inunawa ko, mga kababayan, yung sinasabi, putik na yan, sabi ko, hindi yung quorum, kundi yung nag-apila. Wala siya na kredibilidad para siya mag-apila niyan. Putik na yan, mga kababayan, hindi nila maintindihan. Eto, simple lang sa mga DDS. Pakinggan nyo to kung gaano kayo katanga. Pinagkalat nyo to Putang ina nyo Niloloko nyo yung kapwa nyo Pilipino, mga hayop kayo Diba? Kapwa nyo Pilipino, kundi kayo mga, kung totoong kayo'y makabayan, hindi nyo ginagawa na lokohin ang taong bayan sa pamamagitan ng mga fake news nyo, mga putang ina nyo. To. Nababasang Makinig kayo. Makinig kayong maigi, mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga kababayan, makinig kayo. Eto ho yung mga pinagkakalat nila. Sabi ni attorney. fake news. At ang dami kong nababasang fake news. At may mga panyero and panyera din tayo na tinetwist yata ang naging desisyon na ito ng Korte Suprema. Ay, attorney, si Rocky yon. At yung iba pang abogado, ginagamit nilang propaganda yan. Kita nyo? O talagang mga bobo yung mga ngayon at hindi nila nauunawaan. Di ba? Para maliwanagan lamang po kayo, Apo. wala pong sinabi ang Korte Suprema na illegal or invalid yung quorum ng Gatchalian Block. Yan. Ang tangi lamang pong sinabi ng Korte Suprema ay dinidismiss nila ang petisyon ng gurong ito ni Tayam, if I'm not mistaken, dahil siya ay walang locus standi. Ibig kong sabihin nito, wala siyang karapatang magsampa nung petisyon na iyon dahil hindi niya naipakita na siya ay nagtamo or magtatamo ng direct injury because of the actions of the Senate. And going back to your question, ang may legal standing po actually at karapatan na questionin ito, for example, ay si Senator Cayetano. Dahil kung sa palagay niya ay na-transgress or nava-violate ang kanyang karapatan as the Senate President para sa kanya, or even the members of the Cayetano Bloc, sila po ang may legal standing para magsampa ng kaso at questionin ang legalidad ng quorum ng Gatchalian Bloc. At inuulit ko po, wala pong desisyon pa ang Korte Suprema kung invalid ba or valid ang quorum ng Gatchalian Bloc. Diba? Ayan, maliwanag mga kababayan. Pero anong nangyari sa mga DDS? Putang ina, tuwan-tuwa, pinakalat sa mga OFW na mga kababayan nating nakakaawa na niluluto nila yung mga utak. Mga kababayan, di ba? Di ba? Di ba, attorney? Ngayon mga kababayan ko, maging sino to? Si tanginang mataba na nasa Harry Roque. Marami pang iba mga kababayan, talagang sinakyan nila ng sinakyan. Di ba? Talaga? Yan mga kababayan ko. Pero ano nangyari? Ito na naman si Boyce de Lima na sabi rito, wag mong kalimutan Mike, trililing, negative 15 lang ang mahal kay. Nako! Asan? Wala nga kayo Ilan lang kayong dumalo? Sabi niyong lulusob sa Malacanang, wala pang 200. Wala kayo. Dapat ikaw, Boyce, pumunta
pumunta ka doon, samahan mo sila. Doon kayo magngangal-ngal, damihan ninyo. Oo, pwede ba pakiusap ko? Pumili naman kayo ng may mga itsura. Hindi yung ang itsura ay panapon talaga. Pangtapon yung mga kasama nyo eh. Tangina pa, sino man na namang gaganahang sumama? Ang yung mga babae doon, no? Tignan mo. Yung mga muka, mas malaki pa sa muka ni Sarah. Yung mga lalaki doon, Diyos ko, iisa itsura. Yung mga babae, malalaki lang, ano, ha? Ano lang, ha? Mabunganga lang. Langya, wala na yan, ano? Ha? Di ba? O, paano ngayon ito? Tinama ba nila? Hindi naman nila tinama ito eh. Wala silang ginawa dito mga kababayan. Kung hindi, pinabayaan na lang. Pinabayaan nila yung mga binalitaan nila na ano, mga kababayan? Di ba? Na ano? Pinabayaan nilang naluto nila yung mga utak ng mga OFW. Hindi nila tinama yung pagkakamali na yun, mga kababayan. Hinayaan nila. Hinayaan nila na paniwalain na, nagdesisyon na ang Korte Suprema, panalo na tayo, kaya ang dapat masunod ay etong kampo ni Cayetano. Magagalit sila, sasabihin nila, ayan, binraso ng Malacanang, kaya hindi makapag-perform itong grupo ni Cayetano. Inapi na naman sila. Ganyan, mga kababayan. Di ba ganyan nila niluluto ang utak ng mga bobong mahihinang mga Pilipino, Class E? Pasasamain na naman nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang sinasabi ni Cayetano lagi, dikta ng Pangulo, dikta ng Malacanang. Kasi gusto nila, yun ang isipin ng tao. Pero ang totoo, talo talaga sila sa bilang. Wala na silang numero. Wala na. Kahit papasukin niya pa si Bato, hindi na mangyayari, hindi na aabot na makakahabol pa yun. Wala na mga kababayan, hindi na. Diba? Tina Reyes, Noli Kadag, Lisa Kitoski, diba? Rolando Matias, Charlie Whiskey, Chai Chang, Lida Magali, shoutout sa inyo. Ewan ko, mga kababayan, puro mga kabobohan na lang eh. Kaya nga, eto yung tinitiran yung Trillanes. Pasok. Hindi kayo mag-share. Regarding Eto, mga kababayan, pakinggan natin ang interview ni Senator Trillanes. Tignan ninyo. baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Nako! Meron po tayong nahagip na impormasyon Ayun na. na may mga nagpaplano. Oh, Basically, ito yung kampo nila Duterte. nako. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Eto mga kababayan sa hanay ng mga military, aktibo, nasa serbisyo. Sila po yung mga nandiyan mga naka-duty, ganon Wala daw po diyan. Walang mga kasali, walang mga nagpaplano. Ang tanging mga nagpaplano na magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos ay yung pong mga taga-suporta ng mga Duterte na mga bobot tanga rin, na mga retiradong mga sundalo, general, sama-sama na. Kundi ba naman mga tanga, mga bobo? Sinasabi ba naman nila na tumayo ka na, Sara? Pangunahan mo na kami! Kinontra ni Sara yan Kinontra din ng ibang mga DDS. Kaya sila na lang, kakaprangot na lang sila, hindi pa sila magkauna-unawa. Hindi sila magkauna-unawa, mga kababayan tignan nyo, mga kababayan, pakinggan nyo to Sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo.
Yan. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, Oh. pero wala pa silang nare-recruit as far as we know na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Mm. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18, ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimiento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Nilangaw. Oh, ayan na mga kababayan. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, etong 18 kargador, ginagamit nila para galitin ng tao. Sinasadya nilang maggalit ng tao. O ano, boysy ka ngayon, ano? Nakita mo? Sterellanes, ang talino. Kita mo? Ginagamit yung mga tao, yung mga bobo, yung mga tanga, ginagalit ng kampo ni Duterte, etong mga retiradong mga general, para mag-aklas, para magalit, para sumugod sa Malacanang. Yan yung plano nila nung isang araw, June 12. Ang problema, yung mga tao nagkaroon na ng pagdududa. Dahil nga dito sa iba-iba na mga litanya na sinasabi ng 18 kargador na ibulalas na bisto eh. Yung mga ganun eh, iba-iba sinasabi. Yung isa 5-3, yung isa binigay sa bata ni Soto, patay na pala. Yung isa naman yung iPhone 16e na sinasabing sinusuhol. Yun naman pala, mga kababayan, wala pa, hindi pa lumalabas yung ganong model ng iPhone. So marami. Ang tao ngayon nagtanong, sino ba talaga? Ano ba talaga totoo sa mga sinasabi ng mga putang ina to? Hanggang nagsalita na ho, sino? Si Rapi Tulfo. Ano sabi niya? 18 kargador. Nakakalimutan nyo, baka nakakalimutan nyo. Si Rapi Tulfo ay malakas ang hila sa masa. Di ba yung pinakita natin na survey ng isang survey company na ang mga naniniwala sa mga kay Sara Duterte at kay Tulfo, yung mga Class D, E. Mga kababayan ko, naniniwala kay Tulfo din eh. So nagtalo-talo ngayon mga kababayan. Ano ba talaga totoo? Sino ba talaga ang paniniwalaan namin? Nanaig yung naniwala kay Tulfo. Kaya etong grupo ng mga Duterte, pabawas na eh. Pabawas na ng pabawas. Kaya nga ho, etong si Alan Peter Cayetano, lumiliko na rin ho eh. Pumupunta na ho sa daan ng mga dilawan eh. Yumayanga-yanga na ho. Yumayanga-yanga si Cayetano. Cory, laban, Cory. Di ba? Wala na ho yung pagganong-gano, no? Do dirty, do dirty, do dirty. Wala na. Yumayanga-yanga na yun. Laban. Magkaisa. Tayo'y pumunta ng EDSA. Putang ina. Wala na mga kababayan, nabuang na sila. Diba? Iba-iba na. Iba-iba na sila. Ngayon, eto naman. Ngayon na, nananawagan na ang mga Marines. Diba? Nananawagan na ang mga retirado na mga sundalo o pulis, mga kababayan, na mga nawalan yata ng mga kickback o hanap buhay noong panahon ni Digong. Ngayon eto, mga kababayan ko. May mga nagsasabi na mali yan, kinukontra na nila mga kababayan Yung mga sinasabi ng mga
kakampi nila. Sila mismo, mga kababayan, sa madaling salita, nagkakakontrahan na. Ayaw na, mga kababayan. Nung iba, kontra-kontra na. Ayaw na. Oo, mali yan, Eka, mali. Diba? Oh, ano? Anti-DDS ako. sabi mali yan, wag mong ituloy yan. Mapapahamak si Sara dyan. Sabi mga kababayan eh. Napaka-delusional nun, ha, Oo, Senator? yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Oh, yan, oh. Sa grupo nyo na lang yan, Banat Bay. Kayo na lang ang galit na galit na galit. Kayo na lang yung mga nanggigigil, nagigil. Wala na yung taong bayan, kiber. Di ba no? Ang taong bayan ngayon, mga kababayan, walang pake. Oh, mas galit pa nga sa mga Duterte. Di ba? Mas galit pa sila sa mga Duterte. Wala stick. Dalawang topic, isa't half hour. Oh. Putik na yan, di ba? Ewan ko sa mga yan, putang inang yan, mga yan. Oh, sila na lang ang galit na galit eh. Wala naman ng iba. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pumunta. Correct. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kokonti lang kayo na pumupunta. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Wala! Kung delusional. Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes, ganun nga mismo, no? Meron siyang false sense of Nakita nyo mga kababayan nyo sinabi, wag na natin papuntahin kay Panutya. Aabot pa kay Cayetano mga kababayan eh. Alam nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko, pag nanawagan sila sa kalsada, walang pumupunta. Kaibahan mga kababayan sa atin, na ang mga loyalista, alam nyo yan, tayo, magkakasama tayo. Pag nanawagan, ang mga loyalista na magkaisa pumunta, doon tayo nagkikita-kita, di ba Arnold Lopez? Nandun ka nun. Oh. At yung iba pa nating mga kasama rito, nagkikita-kita tayo ron. Oh. Di ba? O ngayon, kayo na lang ang galit na galit dyan, yung grupo ng mga sila Mike Defensor, yan, di ba? Sila, yan, yung mga banateros, walang bilang. Sino pa? Sino pa ang mga, lahat sila. Yung mga nasa core group nila, sila yung galit na galit. Pero yung mga taong bayan, pinagtatawanan na lang sila. Kayong lahat ng mga DDS, na mga nandiyan sa core group ninyo, sa grupo ninyo, pinagtatawanan kayo ng taong bayan. Pinagtatawanan kayo, halos lahat ng mga Pilipino. Kaya nga ngayon, nagtataka pa kayo, binansagan kayo na kapag ka DDS, bobo! Tingnan mo, paano kayo magtatagumpay wala kayong pagkakaisa? Panawagan nyo pagkakaisa. Yung grupo nyo nga, hindi nyo mapagkaisa. Magsalita ka Ayan na. na, tingnan nyo mga kababayan si Malutikya. Binanatan na yung mga nananawagan na tumindig ka na, magsalita ka na. Eto, tingnan nyo mga kababayan. Hindi sila pare-parehas. Tumindig ka na, magsalita ka na. Mahirap gawin yon ng isang vice presidente dahil ikaw ang constitutional successor. Kita nyo? At pag ang tao, kung kunyari, nagsalita siya, pinanindigan niya yung mga calls sa kanya na tumayo na, at hindi dumating doon ang tao, papasuhan siya, ikukulong Kita siya. nyo? Imaginin mo yung may impeachment Kita ka, kinulong ka pa. Aray ko! Kaya nga, biruin mo yung gusto ng mga DDS, mapahamak palalo si Sara. Hindi na nila alam kung sino ang kakampi nila. Yung mga nananawagang kunyari parang, sige na, tumayo ka. Tumindig ka para sa amin, Sara Duterte. Madam, ganyan. Kinokontra ng mga
kaalyado nila eh. Sila mismo hindi nagkakaunawaan, mga kababayan. Sila mismo hindi magkakasundo-sundo. Paano kayo mananawagan na kanyo pagkakaisa inyo ang bansa, ang mga leader ng bansa? Kayo ngayon pa lang, pinapakita nyo na hindi nga kayo nagkakaisa. Diba? Paano yan? Papahamak nyo si Sara, Ha? Sabi rito, may impeachment trial na nga, makukulong pa. Tanginan yan, Kanya yung mga calls sa kanya na tumayo na at hindi dumating doon ang tao, kakasuhan siya, ikukulong siya. Kita mo? Imaginin mo yung may impeachment ka, kinulong ka pa, vice presidente ka, napakahirap nung sitwasyon. Hindi nila alam, mga kababayan Walang maayos na direksyon. Walang maayos na tutunguhin. Wala silang pundasyon na dapat na, gabay. Wala So sabog-sabog itong kampo ng mga Duterte. Inang-ina nyo, di ba? Alam nyo na ngayon. So wala na. Wala nang papuputunguhan ang mga Duterte. Sorry. Mga kababayan, napagod ako. Di bale mga kababayan, magkita-kita po tayo mamaya uli. Papahingan lang naman ako, maglalabing-labing muna. Muli mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. Anong oras ngayon? Alas 3. Siguro mga alas 6 tayo magla-live. Wala munang replay ngayong araw na ito. Puro tayo live ngayon mga kababayan yan promise. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.